pag-aresto kay Duterte. Titignan ng mga judges kung siya nga yung nakalagay sa may warrant, siya yung subject, no? Siya yung nahuli talaga, no? Pangalawa, kung na-violate yung rights niya, no? So tatanungin siya kung ano yung reklamo niya. May karapatan ding mag-apply ng pansamantalang paglaya si Duterte bago ang aktwal na paglilitis. Pero hindi raw yan basta-basta dahil kailangan matiyak na makadalo pa rin si Duterte sa mga pagdilit. Walang panganib na kaakibat ito sa mga testigo, biktima at ebidensya sa kaso. Payagan man daw si Duterte na pansamantalang makalaya, posibleng hindi rin siya papayagang umuwi ng Pilipinas. Kapag nirelease siya from detention, baka itamper niya yung mga ebidensya niyan, no? So basically, yung tatlong yon ang i-consider ng ICC. Hindi health reasons, hindi yung dahil matanda na siya. Sabi naman ng isang retired judge ng ICC, hindi papayagan ang VIP treatment at hospital arrest. May pagkakataon pa naman daw si Duterte na maghain ng motion matapos sumalang sa pre-trial chamber. Pwede niya i-question yung validity ng issuance ng warrant of arrest sa kanya. Pwede niya i-question yung validity ng implementation ng warrant of arrest sa kanya. Samantala, dito sa Pilipinas, pinagkokomento ng Korte Suprema ang ilang opisyal ng gobyerno kung bakit hindi dapat pagbigyan ang petisyon para sa writ of habeas corpus na inihain ng magkakapatid na Duterte. Ang writ of habeas corpus ay isang legal na mekanismo na pumoprotekta sa karapatang maging malaya. Sabi naman ni Solicitor General Menardo Guevara, wala pa silang natatanggap na opisyal na kopya ng resolusyon, pero handa silang sagutin ito. Sherry, hindi pa tiyak kung gaano katagal aabutin yung mga pagdinig sa dahig dahil mahabang proseso yan. Kaya nga, hihintayin natin mamaya sa pagsalang niya sa pre-trial chamber kung mapabibigyan nga ba siya ng interim release o makakapaghain ba siya ng motion sa mga susunod na araw para hindi na umabot doon sa susunod na stage na tinatawag na confirming of charges. Dito na kasi yung stage kung saan ipepresenta yung mga testigo, ebidensya at yung kanyang depensa. Dito naman sa Pilipinas, naghihintay pa rin tayo ng mga susunod na aksyon ng Korte Suprema oras na matanggap nila ang komento ng Office of the Solicitor General kaugnay ng mga petisyon na inihain ng magkakapatid na Duterte. Cheryl? Maraming salamat. Camilo Samonte.